Ayun, magandang araw po ulit dito sa Master B Channel, at medyo ilang araw din na hindi tayo nakapag-upload ng video at o kaya naman na tutorial, ano. So ngayon, panibagong tutorial ulit ang ating gagawin, ano. So dito sa tutorial na ito, kagaya nga ng title, ay ito po ang Jisoo update November to December 2023. So dito sa update na ito, maraming pinagbago. So matutuwa kayo dito sa mga update, ano, pa siguradong na magugustuhan nyo yung mga update ng Jisoo, yung mga features na inilagay ng developer. So dito talagang sumasabay ang Jisoo sa mga technology na patuloy na umuunlad. Kaya simulan na natin ang tutorial, ano. At back lang natin. So unahin na natin itong volume. So dati yung TTS rate ay pwede nyo ilagay dito sa katabi ng character dito. Words, paragraph default. Yan. So dito sa, kung mapapansin nyo, yan o. Default. Characters, words, paragraphs, default. So kung mapapansin nyo, tinanggal ko na dyan yung TTS rate. Kasi sa bagong update, naka-default na, meron na siyang sariling shortcut. So para magawa po ninyo yan, kailangan nyo lang pong ilong press yung volume, pero dapat nakatap yung inyo pong kamay sa screen. So habang nakatap yung isang daliri lang, ano, isang daliri lang. Yan. So habang nakatap yung isang daliri nyo sa screen, sabayan nyo po ito ng pag long press sa volume. Depende po sa gusto nyong volume. Kung volume up, siyempre pagka gusto nyong pabilisan yung TTS, siyempre volume up yan. Volume down naman pagka medyo nababagalan kayo o nabibilisan kayo. At yan po yung pwede nyo i-adjust. So kapag na-adjust nyo na, halimbawa sample natin. So itap ko yung screen gamit yung sa kundiliri. So yan. So yan, nakatap na, ano. Ang gagawin ko ngayon, ilalong press ko yung volume up para bumilis. 60. So halimbawa, kung medyo nababagalan pa kayo dyan sa 60, ilong press nyo lang. Pero dapat nakatap yung daliri nyo sa screen. Yan. Kasi kung hindi nyo itatap yung daliri nyo sa screen, yung inilagay nyo na shortcut dito sa may long press volume, yun po yung magpapangsyon. Kaya kailangan nyo pong i-tap yung daliri nyo sa screen, at saka nyo lang bibitawan kapag okay na yung volume na nakaset. So taas natin pa 65, 70, 75. yan. So medyo bumibilis na sa 80. So halimbawa, okay na ako sa 80, bitawan ko na yung screen. Yan. Yan, medyo mabilis na sa. So ibabalik natin. Ganun lang ulit, ano, itap nyo lang yung screen, one finger, tapos long press 75. long press volume 70, 65, 60, 55. yan. So yan yung unang features ni Jisoo. So pangalawa, Play Store. screen off natin. Screen locked. So
on natin ulit yung screen. 6:40 p.m. battery level 100. So, kapag naka-on naman, so naka-ano pa rin to na naka-screen lock pa rin. Pero pag pinindot mo yung power button, ano lang sa mag-screen on. Pero hindi pa sa totally naka-unlock. So dito may function din. Pero ganun pa rin yung style, no? Dapat nakatap pa rin yung daliri nyo sa screen. Then sasabay nyo po yun ng pag-long press ng volume down. So yung function naman na nakalagay dito pag naka-screen off, ang nakalagay naman dito sa top screen, gamit yung nyo pong isang daliri at saka long press volume. Kapag long press volume, ito po ay magpapalit ng TTS. So napakagandang option na ito na nilagay ng developer kasi mapapakinabangan nyo po ito kapag nagluko po yung inyo pong TTS. So mamaya i-explain po natin yan ng buong buo para mas maintindihan nyo. So sample lang natin. On natin yung screen. 6:41 p.m. battery level. One swipe with 2 fingers to device locked. So ang gagawin ko ngayon, itatap ko yung screen. Then pag nakatap na, ilang press volume down natin. The currently used TTS engine has been switched Samsung TTS settings /com.samsung.smt. So yun, naka-change na. 6:42 p.m. Sunday, December 17th. Device lock. So yan yung malaking advantage din. So tap ulit natin yung screen. Then long press habang nakatap. Yan. To. So nag-change yung kanyang TTS pero yung pinagpalitan niya na TTS ay hindi sa pangbasa lang kasi yung isang TTS dito eh. Yan, pangbasa lang sa ng PDF ganon. Yung yung TTS ng Tech Freedom. So hindi naman sa pwedeng gamiting screen reader talaga. Pangbasa lang sa ng PDF o kaya text file. So kaya hindi siya nagsasalita. Yan. So tap ulit natin yung screen. Change tayo ng TTS. Long press down volume. The currently used TTS engine has been switched speech recognition and synthesis from Google.com.Google, Android.TTS. Next. The currently used TTS engine has been switched to Next. Home. The currently used TTS. Home. The currently used TTS engine has been switched system TTS engine. Yan. So Swipe with 2 fingers calculator. so volume up, volume down yun, long press volume down. So kapag nakatap naman yung daliri po ninyo, tapos volume up naman, long press volume up. Screen locked. 6:43 p.m. battery level 1 camera. So halimbawa, tap natin yung screen, then volume up naman. Home. Yan, bali yung pang switch kasi ng TTS, volume down yun. So pagka volume up natin, Home. so ito, pang restart po ito ng TTS. Bawa medyo naglolo ko yung TTS nyo, ito po yung pang restart. Medyo kumaga parang magre-refresh siya. So yan. So unlock na natin. Your pin contains 6 5 0 2 2 4 4 7 7 message telegram. Yan. So ayan. Maganda yung pang switch ng TTS na ginawa ng developer ngayon doon sa screen lock. Long press volume down na nakatap yung daliri nyo sa screen. Kasi ang advantage nun, halimbawa kung medyo mahilig kayong magda-download ng mga TTS, kagaya ko medyo gusto kong i-explore pa yung mga iba't ibang voice ng TTS, kung alin pa yung mas maganda. So ang maganda dito, kung yung na-download nyo na TTS ay medyo nagkaroon ng problema, halimbawa
halimbawa pinalitan nyo na sa may TTS ng GISO dun sa select TTS. So halimbawa ang problema ngayon, pag na-select nyo na yung TTS, ang problema hindi siya nagsasalita. So medyo mahihirapan kayo doon kasi buhay yung GISO pero hindi na siya nagsasalita. So ang gagawin nyo, hindi nyo na kasi basta-basta napapalitan yun o hindi nyo na basta-basta mapapalitan dahil hindi na nga nagsasalita. So hindi nyo na maririnig o hindi nyo na malaman yung mga settings na natatap nyo. So ang gagawin nyo lang, i-screen up nyo lang yung phone nyo tapos yun, pindutin nyo lang ulit yung power button para mag-on yung screen. Then long press volume down na nakatap yung daliri nyo sa screen. So para mag-switch ng TTS at hanggang sa malipat dun sa TTS na gumagana. So yun yung advantage. Pang-prevent yan, ano? Pagka may mga pagkakataon na gano'n na medyo nagloloko yung na-download nyo ng TTS. So pwede nyo gamitin yun, yung pang-switch ng text to speech na itinuruan natin kanina pag naka-screen lock. So pangalawang features ng GISO na bagong inilagay ng developer. So dito punta tayo ng GISO. Main GISO settings. GISO wide. GISO 20,231,259. So ang version ng gamit nating GISO ay GISO December 15. So makikita nyo po ang GISO na ito sa ating Telegram group. So ilalagay ko po dito sa comment section yung ating Telegram group at mag-join na rin po kayo para mas lalo po tayong dumami sa ating grupo at makapag-download pa po kayo ng mga iba't ibang file na accessible po sa atin. So pasok po tayo dito sa may general settings. Email general settings. General settings. General settings. General settings. Setup wizard TTS rate 50. Setup wizard TTS rate 50. TTS volume 20. So ito yung dalawang pinagbago dito sa my general settings kasi dati itong TTS rate at saka yung TTS volume, saka mo lang malalaman kung ilan yung volume ng TTS mo pag papasukin mo yung loob nito. Halimbawa ito. TTS volume 20. So tap natin yan. TTS volume TTS check 20. So 20 yung kanyang volume. So dati saka mo lang malalaman kung ilan yung volume ng TTS volume mo at saka TTS rate kapag pinasok mo o papasukin mo yung TTS volume o di kaya naman TTS rate. Pero dito sa bagong update ng GISO ngayon, kahit na nasa labas ka, kahit hindi mo pasukin yung TTS volume at TTS rate, malalaman mo na kung ilan yung volume niya. So back natin yan. TTS volume 20. You know, kahit hindi mo sa itap, malalaman mo na kaagad kung ilan yung volume niya. So yan yung dalawang improvement ng GISO na para sa akin na maganda yung mga update na ito. So next, punta tayo ng TTS settings, mga aming pinagbago dito. General settings. TTS settings. TTS settings. So TTS settings, ilagay lang natin yung language natin sa English. Target language is set to English. Navigate up button. TTS main. TTS secondary. TTS engine. So dito, meron ditong hindi binabasa ng Eloquence kasi ito po ay naka-Chinese. So sa mga susunod siguro na update, itatranslate ng developer yan sa English. Second. You know? System. Yan. So naka-Chinese. Pag itatranslate po ninyo yan, More voice library settings. yan, more voice library settings. So pa nga, More voice library settings. yan, more voice library settings. So ano nga ba yung magagawa natin dito? So tap natin yan. Notification reading TTS settings.
So, next. Reading mode TTS settings. Next. Automatic browsing TTS settings. Character by character browsing mode TTS settings. Caller info TTS settings. Time announcement TTS settings. Reading mode notification reading TTS settings. So, notification reading settings. Ano nga ba yung mga magagawa natin dito? Tap natin yan. Notification reading TTS notification TTS engine main TTS engine. So, dito sa more library settings, pwede nyo nang i-separate yung mga TTS ng mga nabasa natin kanina, yung notification reading settings, color, yung character by character, browsing mode, ano ba yung isa? Reading automatic character by character color info TTS settings. Yan, color info, TTS settings. Caller info TTS settings. Yan, so pwede nyo nang i-separate isa-isa yung mga magsasalita sa mga auction na ito ng GSOR. So, halimbawa dito sa automatic browsing reading mode TTS settings. Reading mode TTS settings. wait lang. Reading mode TTS settings. Dito muna tayo sa Notification reading TTS settings. Yan. Notification TTS engine main TTS engine. So, dito, pwede nyo nang, ang trabaho pala ng notification reading settings, ito po yung magbabasa pagka may nag-chat po sa inyo, may nag-message. Pagka may nag-chat sa inyo, yung ilalagay nyo po dito sa notification reading settings, siya po yung magbabasa. So, halimbawa, ang sinelect nyo po dito ay Google TTS. So, yun po yung magbabasa ng mga papasok na mga chat o mga notification. So, hindi kasi ako pwede maglagay ng dito ng TTS kasi pag nag-example pa ako, pag may nag-send ng notification, hindi ko mapipigilan yun. Kahit iswipe mo kasi yun, hindi siya tutigil hanggat hindi niya nababasa yung yung pumasok ng notification. Pero ito po yung trabaho ng notification reading settings, no? Tagabasa siya ng mga papasok na notification. So, back natin. Notification reading TTS settings. Reading mode TTS settings. Itong reading mode TTS settings naman to, pwede natin itong ihalimbawa. Reading mode reading TTS engine main TTS engine. Itong reading mode settings, ito po yung magbabasa, ito po yung pambasa ng buong screen. Kagaya nito, halimbawa natin on natin si reading mode settings gamit ang double tap with 4 fingers. Start natin. Clipboard history. Wait lang. Tap natin ng dalawang beses gamit ang 4 fingers. Reading mode TTS settings TTS engine main TTS engine TTS rate acceleration TTS rate TTS volume TTS pitch audio channel media. So ayan, babasahin niya yung buong nasa screen ng phone po ninyo. So dito, pwede nga na rin siyang i-separate. Halimbawa dito. Reading mode TTS engine main TTS engine. So halimbawa ilalagay natin ay Samsung. Check main uncheck system uncheck Samsung TTS settings /com.sam reading TTS engine Samsung TTS settings /com.samsung.smt. So halimbawa tap natin ulit, double tap with 4 fingers. Subukan nga natin itong reading mode kung ang magbabasa ay Samsung. Tap natin, double tap with 4 fingers. Wait lang. Reading mode TTS settings. TTS engine. Samsung TTS settings /com.samsung.smt. TTS rate acceleration. TTS rate. TTS volume. TTS pitch. Audio channel. Media. Yun, yan yung TTS o yan yung pinagbago dito sa TTS reading mode setting. So yan yung improvement din na ginawa ng developer. So back natin yan. Reading mode TTS automatic reading
So dito, meron pa ditong naka Chinese, hindi pa na-translate sa English. Basahin natin yan gamit ang translation. Automatically read message voice settings. So, next. Automatic browsing Automatically read message voice settings. Dito hindi pa namin na-explore to. Ito pa lang mga sumusunod ang na-explore namin. So sa mga susunod siguro na update ay idadagdag natin yan, no? So next, automatic browsing TTS settings. Itong automatic browsing mode TTS settings para din sa reading mode settings, pero ang pinagkaiba nila yung reading mode settings kasi ay binabasa niya yung mga nasa buong screen. So dito naman sa automatic browsing TTS settings. Yan, dito naman sa automatic browsing TTS settings, binabasa rin niya yung buong screen sa pamamagitan ng pag-swipe. Sa automatic din siya, habang nagbabasa, nagsaswipe din siya. So bawat madaanan niya habang nagsaswipe, yun yung binabasa niya. So yun naman yung kinaiba niya doon sa may reading mode settings. So the same sila ng trabaho, pero itong automatic browsing mode naman ay sinasabayan niya ng pagsaswipe. So subukan natin. Automatic browsing TTS settings. Automatic browsing TTS settings. TTS engine system TTS engine. So halimbawa, lagay natin dito ay Google. TTS uncheck Samsung uncheck Voicify uncheck speech recognition and synthesis from Google/com. Automatic browsing TTS engine speech recognition and synthesis from automatic browsing TTS settings. So yan, nakaset na, no? Google na yung magsasalita dyan. So subukan natin. Hanapin natin si automatic browsing. Punta tayo ng main menu. Main menu. More button. Main menu. More lang natin ng More more. button. Main menu. List copying. Marami na kasi ito eh. Click edit fold recent home go note of quick status screen power split note of click. Direct double direct virtual character list brow full text editing note brow readable enhanced pass throw lift to tapping reading mode automatic backwards automatic browsing. Tap natin tong automatic browsing. TTS rate acceleration 1. TTS rate 50. TTS volume 100. TTS pitch 50. Audio channel media. O di ba? The same lang sila ng reading mode settings, pero ang kaibahan lang dito sa may automatic browsing, nagsaswipe siya habang binabasa niya yung mga yung mga nasa screen. So katumbas nito sa talkback ay ito yung yung read from top. Yan. So yan yung dalawang uri ng pagbasa ng giso sa buong screen. So back natin. Automatic browsing TTS settings. Character by character browsing mode TTS settings. So dito sa character browsing mode settings ay pwede rin kayo siyempre mag-separate dito. Na ituro ko na rin po dito yung character browsing mode, kaya hindi ko na ituturo. So mapapahaba lang kasi lalo tayo dito sa tutorial pagka itinuro ko pa ito. So tap natin yan, pwede rin nyo sang i-separate. Character by character TTS engine main TTS engine. Halimbawa, pipiliin natin dito yung robot. Uncheck Samsung uncheck Voicify uncheck speech record uncheck gsuo+/com.near.talk TTS engine gsuo+/com.near.talkman. So tap natin yung character browsing mode, gamit itong selection mode. Pero itong selection mode na ito ay nakapaloob sa character browsing mode settings ng GISO. Yan, so tap natin. Selection mode. Yan, TTS. Engine. GSUO. Com. Ironer. Talkman. Yan, so yan yung pinagbago, no? So pwede nyo nang separate yung mga yan.
Selection mode closed. At close natin. Character by character browsing mode TTS settings. So dito naman tayo sa Color info TTS settings. dito naman sa color info TTS settings. Ito yung mga pagka may tumatawag sa inyo ay hindi kasi natin pwedeng to i-demo pero pagka may tumatawag sa inyo, yung i-separate nyo na dito na TTS ay isa po yung magbabasa ng pangalan ng tumatawag. Ganon, dito sa color input TTS settings. So sa yung magbabasa ng mga incoming calls. Yan. Depende kung ano po yung ilalagay niyo po dito na TTS. So next, Time announcement TTS settings. yan, dito naman sa time announcement TTS settings, kung ginagamit niyo po yung timer ng Jisoo, yung magsasalita sa every 5 minutes or depende sa ilalagay niyo sa kanyang time doon sa interval niya. Yan, depende po kung ilang time o anong time yung ilalagay niyo po doon sa time interval niya. So ang magsasalita kapag sineperate nyo dito sa All time announcement TTS settings. yan, yung ilalagay nyo dito sa time announcement TTS settings ay isa po yung magbabasa ng time. Yan, doon sa may timer settings ng Jisoo. So ayan, sana po yung nasundan nyo itong tutorial na ito. So next, ito pa yung isang pinagbago ng Jisoo. System check read custom symbol definitions. TTS settings. Back natin yan. Punta naman tayo sa feedback settings naman tayo. Feedback settings. So medyo mahaba itong Feedback settings. tutorial natin. Nav feed check sound feedback. Sound scheme volume 15. So ganun din dito sa feedback settings, yung sound team volume ay nandito na rin sa labas. So kahit hindi nyo pasukin yan, malalaman nyo na kung ilan yung volume ng inyo pong sound. Hindi katulad dati na kailangan mo pang pasukin yung loob niyan, yung TTS volume, para malaman mo kung ilang volume. Pero ngayon, nasa labas na sa, kaya kahit hindi mo pasukin yan, malalaman mo pa rin kung ilan yung volume ng inyo pong sound team. So next natin. Sound scheme CSR mix. So dito malalaman nyo din kung ano yung nakaset na sound dito sa inyong Jisoo. So halimbawa kung gumawa kayo ng sound, malalaman nyo kasi dito pa lang sa labas sinasabi niya na kung ano yung nakaset. Pag ganito, Sound scheme CSR mix. CSR mix, yun yung ginawa kong sound ng aking Jisoo. So yan yung pinagbago. So back natin. Feedback settings. Reading mode advanced settings. Dito tayo sa advanced settings. Advanced settings. Nav advanced voice assistant and translation settings. Voice assistance and translation settings naman tayo. Voice assistant and nav voice and speech recognition language English. So ganun din dito sa speech recognition language, malalaman nyo din kung ano yung nakaset kasi nga binabasa niya na sa labas kahit na hindi niya pasukin yung pinakaloob. Recognition engine speech recognition and synthesis from google/com.google.android.tts/com.google.apps.speech.tts.google.sir voice command settings. Yan, so next. Voice check source language automatic. Next. Target language English. Yan. Search engine Google. Yan, so yan yung mga pinagbago ng Jisoo. Halos nasa labas na yung mga kagaya nito, itong nakaset dito sa target language. Kahit hindi nyo pasukin yan, malalaman nyo na kahit hindi nyo na pasukin yung pinakaloob. Kasi sila sabi niya na kahit na dito pa lang sa labas. Yan. So back. So ito pa yung isang pinagbago ng Jisoo. Home. Facebook. So punta tayo ng main menu. Extensions. Manage Wait button. lang ito. Messenger. Main menu. More button. Cancel button. Actions button. So dito sa actions,
naituro ko na rin dito, ano, at dito, ipinagsama-sama na ng developer yung open URL at yung tap natin yan. Actions. Actions. Edit dictionary. Edit alias. Add content blacklist. Move item. Remove from home screen. Uninstall item. Cancel button. So, yung isang action dito, kasi pwede nyo rin iset yung action sa gesture o sa inyo pong mga gesture, no? Punta lang kayo ng custom settings, then pili lang po kayo ng gesture na gusto nyong setan ng action. So, yung naka-separate na action, subukan natin. Main menu. Main. Please open the URL. Actions. Action, tap natin yan. Actions. Actions. Move item. Remove from home. Uninstall item. Cancel button. Messenger. Sa akin kasi naka-separate talaga yung actions. Pero yung actions na naka-default dito sa may main menu, dito sa katabi ng more, Main menu. More but cancel actions button. yan, pinagsama-sama na nila yung mga pinarinig ko kanina, yung ito. Actions. Edit alias. Add content. Move item. Remove uninstall. Cancel button. Yan, pinagsama-sama na nila. Pero may mga bugs ito. Kagaya nito sa kagaya dito sa Telegram. So, pasukin natin yung Telegram. Telegram. Open search group. Visual Halimbawa screen dito. reader. Visual reader equals characters. Default. Main menu. More button. So, dito sa main menu pa rin, dito sa katabi ng more, Cancel button. Open an URL button. so hindi lumalabas dito yung hindi lumalabas dito yung actions na naka-default dito sa main menu. Bagaman may actions dito to. Enable current actions. Yan, ito yung naka-separate na actions na sineparate ko talaga yan. Pero yung default na actions ng main menu, Enable open an URL button. hindi lumalabas. So, ang nandito open yung URL. Tap natin yan. Baka yan nga yan. Actions. Actions. Edit dictionary. Edit alias. Add content message. Enter select. Click carry. Cancel button. Okay. Main menu. So, More cancel but open an URL. Enable open an URL button. ito pala yung default, medyo nagkamali tayo ng kanti kanina kasi hindi ko rin natap kanina sorry. Ito yung default action ng main menu. Kaya lang, nagbago, naging open in URL. Kaya lang, pag tinap niyan, Actions. magiging action na siya. So, medyo, medyo bugs kasi dapat action na talaga yung pangalan niya kasi kahit saan ka pumunta dapat actions na rin yung pangalan niya kagaya dun sa launcher kanina. So balik tayo ng launcher, ipapapansin ko lang. Telegram. So YouTube. balik tayo sa main menu. Main menu. More cancel but actions button. Yan yan yung katabi ng more, no? Cancel but more but cancel actions button. Yan, may nakapag-hit lang na cancel. Cancel button. Actions button. Yan yung actions. Tap natin yan. Actions. Edit dictionary. Edit alias. Add content. Move item. So, ganun din yung kagaya kanina, no? So, balik tayo sa Telegram. Telegram. Visual screen reader. Reader equals require input. Main menu. More but cancel button. Yan, yung katabi ng cancel ay Open an URL button. open in URL. Sa tap natin yan. Actions. So, pag tinap nyo, magiging action siya. So, kahit ako nalito din kanina. So, medyo, may kunting, problema dito sa pangalan. So, siguro sa mga susunod na update ay maayos yan ng developer. So, yan yung isang pinagbago ng Giso. So, naka-separate na o nakalagay na sa isang function dito sa actions na naka-default sa main menu, yung open URL, yung add dictionary. So, pinag-isa-isa na lahat ng developer yan. So, yan yung isang update. So, medyo magulo yung demo ko dito sa part na ito, Ewan ko kung nasundan nyo, sana nasundan nyo. So, back natin. Visual Telegram.
ito na yung pinakahuling tutorial natin o yung pinakahuling features ng Jisoo na inilagay nila dito sa bagong update ngayong December. So punta tayo ng Messenger ngayon. Messenger. 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 Under chat, Clyde Lord, Red Soft, Daniel, Antoinette, Z, Gina, ESO Club, G, Line, Techno, G10.st, Margaret, G10 characters, default. Dito tayo sa GC. Yan, dito sa GC ng aming school, no? So dito sa huling demo natin, meron na rin sa yung image understanding, ano? Kagaya doon sa Be My AI, sa mga nakagamit na po ng AI ng Be My Eyes, ay kapag nag-take kayo ng picture, i-describe niya sa inyo yung laman ng picture na kanyang nakuhanan. So dito sa Jisoo, meron na rin siya kasi may sarili ng AI yung Jisoo eh. Hindi ko lang alam kung saan nakakonek yung AI nila, pero meron na rin silang sariling AI. So itong bagong features nito ng Jisoo ay kapag tinapatan nyo yung isang picture na gusto nyo i-describe kung ano nga ba yan, ano nga ba yung picture nun, ano yung mga nandyan sa picture, so i-describe nyo talaga, no? Subukan natin. S8 open G alog at S8 even open Jomer of tab David open pro video 005. So halimbawa itong video, Open video 005. ito lang, Open EJ. For David open John open video 249. yan yung video na yun, no? So nakatapatan natin yan. Open video 249. So punta lang tayo ng main menu, Main menu. More button. tapos more, Main menu. Main functions menu. tapos functions menu, Functions menu. then swipe lang kayo pakaliwa, Recognition menu yan, button. recognition menu, Recognition menu. tapos swipe click kayo pakaliwa, may button dito, Button. yan button, translate natin kung ano yung button na yan. May nakasulat din dyan kaso Chinese kasi hindi po na itatranslate. Image understanding. Yan, image understanding. So tap nga natin yan. Recognition in progress. Messenger. Wait natin. In a classroom, a group of students sat on chairs and watched a video. The video is played on one screen. The students watched the video intently. So ayan, yan yung kanyang pagdi-describe ng ating kinapatang video. Pwede rin picture, ano. Ang maganda pa dito, kung ano yung nakaset sa inyong target language, yun yung gagamitin niyang language sa pagdi-describe. So naka-set kasi sa English, lipat natin sa Filipino. Target language is set to Filipino. Yan, then balik tayo sa main menu. Main menu. More button. Main menu. Functions menu. Functions menu. Recognition menu button. Tap natin yan. Recognition menu button. Tapos yung button ulit, tap natin. Recognition in progress. Angler Wangito Idak Papakita Nagaxina Sasilid Erlin. Sasilid Erlin, Isang Grupo Nog Magatao Ang Nakapo sa Isang Mesa at Nananud Nog Isang Video. Magang Nananud Sila Nog Isang Pelikula o Isang Pangadukasian na Video. Maraming Abuan at Mesa Ang Nakayo Sasilid Erlin at may Maga Estudiante kung Magamat Nog Kanalang Maga Laptop. Ang Bilong Agsina Idak Papakita Nog Kapalitera Nog Pagarlag Libangan. Yan, ang ganda ng kanyang pagdi-describe, ano. So ayan po yung features ng Jisoo na image understanding. So siyempre followed by AI yan, ano. Yun, sana na sundan nyo ang ating tutorial. So tungkol nga pala dito sa may image understanding na to, kagaya nga ng sabi ko kanina, nakalagay po yung link ng aming Telegram group. So kung medyo tinatamad kayo, halimbawa na puntahan pa sa main menu,
yung image understanding na yan, doon sa aming Telegram group, meron na pong naka-upload dyan na extension. So, pwede nyo na rin pong iset sa inyo pong mga gesture dyan. Para pag sinwipe nyo, ayon doon sa sinet nyo sa kanya na gesture, ganun, ay automatic na itatap niya yung image understanding. So, mas madali nga lang yun, ano? Hindi na kayo masyado mahirapan. So, yan. I-upload po namin yung extension dyan. So, sana nasundan nyo po yung tutorial na to at maraming salamat po sa mga nakinig ng aking tutorial. So, yan, magandang araw po.